Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. May gagawan tayo ng reaction video. Kasi mahirap sumagot sa comment eh. Nakakapagod mag-type. Kasi dalawa yung ni Brad Eli. Sino yung dalawang saksi at saka sino yung 144,000. Pero isa lang muna ang sasagutin natin. Kasi limitado lang yung oras natin. Pero bago yan, panoorin muna natin si Brad Esel. So ngayon mga kaibigan, ang gagawin po natin, nagkat po tayo ng steel bar, pero habang tayo po nagkakat ng steel bar mga kaibigan ay makinig po tayo ng video ng kapatid na Hailey. Ito po ay tungkol po doon sa Apokalipsis na kung saan napakaganda po yung pagsagot niya doon sa nagtanong, doon po sa isang bisita sa kanyang Bible exposition. Promise mga kaibigan, napakaganda po ito. Ito po ay tungkol po sa 1,000 taon na kung saan magkikita po dito ni back to the scripture kung paano pinaliwanag ng kapatid na Eli yung sinasabing 1,000 taon. Ito mga kaibigan, umpisahan na po natin. So yun na nga mga kapatid. Wala talagang originality itong si Brad Esel. Video ni Brad Eli ang ginagamit. Video ni Brad Eli ang ipinahahanga. Pero sa Biblia, tingnan natin kung sino ba ang 144,000 sa Biblia. Pero bago yan, tuloy natin yung yung reaction video. Yan ko lang. I-fast forward lang natin. Ang umpisa ng Apokalipsis ay pagkatapos ni Juan. Ipinasulat kay Juan ang libro ng Apokalipsis. Ang kanyang isusulat na sinabi ng Diyos ay yung mga bagay na nararapat mangyari madali sa darating. 1:1 at 11 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Ang Apokalipsis, ang laman niya, mga bagay na dapat mangyari. Ibig sabihin, future events ito na ibinigay kay Juan. Kaya hindi ka babalik dito, no? Mag-uumpisa ang mga bagay na itong maganap pagka naisulat na ni Juan. Tandaan mo kapatid, mga bagay na marapat mangyari madali. From John, papunta sa future. Yun ang daladala ng libro ng Apokalipsis. Basahin natin ang 1:19. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ayun, ang nakikita ni Juan, yung mga ipapakita sa kanya, tapos mga bagay ngayon at sa darating. So, ang commencement o how do you say that in Tagalog, ang umpisa ng katuparan ng Apokalipsis ay mag-uumpisa dun sa panahon ni Juan. Dun mag-uumpisa yan. Kaya pagdating mo sa Kapitulo 11, may sinasabing dalawang saksi. Pakahuluganan ba naman ang mga itong mga pastor na pakahulugan yung dalawa raw saksi ron si Moises at si Elias. Paano napunta ron? Ayun, binanggit ni Brother Eli si Moises at saka si Elias. Pero hindi yan ang sasagutin natin. Sasagutin natin yan sa live, sa next live ni Brother Esel. Tutuloy natin. Si Elias at si Moises, samantalang matagal nang patay si Moises at matagal na rin
patay na si Elias nang isulat yung aklat ng Apokalipsis na magiging katuparan mula ngayon, sabi ng Diyos kay Juan, hanggang sa hinaharap. Kaya mali agad yung interpretasyon na yun daw tawag dito, yun daw dalawang saksi, si Elias at saka si Moises. Mali rin ang interpretasyon sa 12:1 ng Apokalipsis na yung mga anak na babae si Maria at ang ipapanganak ay si Kristo. Mali agad yun. Bakit? Abay, nang isulat ang Apokalipsis, patay na si Maria at naipanganak na ang Panginoong Jesus. So hindi yan yung babae, si Maria, at ang ipapanganak na inagaw sa langit si Jesus. Mali agad na pa-interpretasyon ng Katoliko yan. Papas forward na natin. Doon na tayo sa tanong ng viewer. Narinig ko, sabi doon sa talatang binigay mo, ang bilang ng mga natatakan. 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Tamo? E di yung pagtatatak na yan, kapatid, nakita ni Juan ang resulta. 144,000 ang natatakan. Ang tanong ng kapatid na Michael, malapit na ba raw maganap yung nakasulat sa Book of Apokalipsis? Ay mula nung panahon ni Juan, nagaganap na ang nakasulat. That was 2,000 years ago. At magaganap ang aklat ng Apokalipsis, ang buong kaganapan niyan, para maintindihan mo agad, kapatid na Michael, sa G7 ng... Malinaw yung sinabi ni Bradley. Yung Apokalipsis naganap na daw sa panahon ni Juan, 90 AD. Pero yun naganap na daw. Kakasabi niya pa lang na sa future ito. Pero sa future talaga ito, mangyayari itong revelation. Tuloy tayo. Apokalipsis, merong ganitong pahayag. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit nang siya'y humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Ayon, pagka pala malapit nang humihip yung ikapitong anghel, sabi ng Revelation, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos. May mga hiwaga pala ang Diyos na magaganap na pagka malapit ng humihip ng trumpeta, yung ikapitong anghel, ganap na yon. Pag malapit ng umihip yung ikapitong anghel. Kasi yung ikapitong anghel ang hihihip ng huling-huling trumpet. At pagka humihip siya, magaganap na lahat ng hiwaga. At isa sa hiwaga na magaganap, pag hihihip na yung ikapitong trumpeta, ang ikapitong anghel, basahin natin ang 15:50 patuloy ng unang Korinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayo may hiwagang sinasabi si Pablo sa mga taga-Korinto. Sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Ang nabasa natin sa G7, pagka hihihip na yung ikapitong So, hanggang dito na lang yung reaction video natin kay Bradley. Sasagutin ko na. Ito si Bradley ay pinagsama-sama yung talata, pinag-chapsoy-chapsoy na. Yung sinasabi dito sa sa Apocalypse,
Ito ay trumpet judgment. Kaya nga nasa Revelation siya eh. Sabihin, trumpet judgment. Yung naandoon naman sa yung naandoon sa, puntahan na nga natin. Magkaiba yung talata na yan eh. Hindi naman yan magka-harmony. O, basahin natin ha. Magkaiba ang Revelation 10:7 kaysa 15:50. Tapos tinuloy-tuloy pa ni Brad Eli hanggang 51. Tingnan nyo kung paano niya labuin yung dalawang talata na hindi naman magkaugnay. Sabi dito, yan, sabi dyan, sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at duga hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasarian, kasiraan, magmamana ng walang kasiraan. Ang tinutukoy dito ay body. Sabihin, yung katawang ukol, nakasulat nga sa taas, katawang ukol sa langit. Tapos dito, narito sinasaysay ko sa inyo ang hiwaga. Hiwaga ito tungkol sa sa babaguhin ng katawan. Ayan, hindi naman to trumpet eh. Wala naman sinabi dyan na, trumpet. Pero kung itutuloy-tuloy mo, meron dito talaga nakasulat na pakakak. Pero ito, hindi to pakakak doon sa Revelation. Magkaiba yon. Yung trumpet judgment at saka dito, huling pakakak, magkaiba yon. Hindi yan, hindi yan magkasingkahulugan. Kasi nandun sa Revelation, ang humihip doon, anghel eh. Yung nasa Revelation 10. 10:7, yung binasa ni Brad Eli. Yan o. Ang umihip dyan, sabi dyan, kundi sa mga araw na ikapitong anghel, ayan ikapitong anghel ang humihip. Ibig sabihin, trumpet judgment ito, nasa Revelation. Ano ito? Pero yun nandun sa, unang Korinto 15, magkaiba yan. Itong huling pakakak, may kahulugan yan sa Biblia. Yan kung babasahin natin sa English. Ang sabi dyan, last trump. Dito, trumpet shall sound. Yan. The dead shall be raised uncorruptible. Ito yung hiwaga niya. Pero yung nandun sa Revelation 10:7, ibang hiwaga to, magkaiba yan. So, sasagutin na natin yung yung 144,000, sino ba yan? Kasi, yung binasa ni Brad Eli, puntahan natin doon sa sa Revelation 7. Tingnan natin. Sa Biblia tayo kukuha ng sagot, hindi sa sariling paliwanag natin. Sabi dito, Tagalog tayo. Sabi diyan, pagkatapos nito, nakita kong 4 na anghel nakatayo sa 4 na sulok. Pinipigil ang 4 na hangin sa lupa upang huwag umihip, hangin o dagat man o anumang punong kahoy. Sabi pa diyan, ang nakita ko ang ibang anghel. Umakyat mula sa sigitan ng araw, taglay ang tatak, tatak ng Diyos. Yan. Sabi dito, fast forward na natin kasi mahaba na pinagkalobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Ibig sabihin, sumigaw yung isang tinig. Sabi, wag niyo munang ipahamak ang lupa at ang dagat. Sabi diyan. Siya'y sumigaw ng tinig na malakas na apasangil na pinagkaloban. Sabi dito, yun nga, nagsabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa. Ayan. Hanggang sa matatakan, yung 144,000, ito na yun. Sa verse 4, yan. Ang tanong, sino ba itong 144,000? Yan. Kasi kung babasahin natin, sabi dyan,
na 140,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak. Kung babasahin natin sa English, iba ito. Hindi ito yung ibig sabihin na tribes of Israel. Ibig sabihin, 144,000 tribes of Israel. Children. Nakasulat to. Children. Iba yung tribes of Israel kaysa sa children of Israel. Ano? Children. Sa English Standard Version, tingnan natin. Sabi dito, sons of Israel. Kasi may nakadugtong hindi naman sinabing tribe of Israel. Nakadugtong yung tribe of the sons of Israel. Malinaw yan ha. Dito, all the tribes of the children of Israel. Yan. Yung ni Huda, Reuben, si Gad, si Aser, si Neptali, si Manasi, Simeon, passport na lang, Levi, Isakar, si Bulon, Joseph, Benjamin. Hanggang dyan lang, hanggang dito lang yung yung context niyan. Ngayon, sino ba yung 144,000? Kasi sabi ni Bradley, may babae daw dyan. Pero aalamin natin sa Biblia kung sino yan. Kasi iba ang tribes of Israel kaysa all the children of Israel. Ito, to the 12 tribes of Israel. Walang nakasulat dyan na children, di ba? Hindi yan. Iba yan. Tapos, dito sa Mateo, wala rin nakasulat dito na children. Kasi iba yan, ibang grupo yan. Ayun sabi dito, 12 tribes of Israel. Walang nakasulat na children. Yung nandito sa Revelation, may nakasulat siyang children. Diba? Yun ang una nating basihan. Malinaw, Yan, 104,000. All tribes of the children of Israel. Ngayon, sino ba yan? Kasi sabi ni Bradley, yung 144,000, may mga babae daw dyan Pero aalimin natin sa Biblia. Punta tayo dito sa 14. Kasi binasa din to ni Bradley. Sabi dito, Tagalog, basahin natin. Tumingin ako narito. Sabi dyan, ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, sa langit ito. Sa langit ito, itong bundok sa Sion. At ang kasama niya ay 144,000, Yan, na may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama. Pangalan ng anak, pangalan ng ama, nakatatak sa kanyang noo. Tapos sabi dito, narinig niya isang lagaslas. Narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas. Yan, lakas na tukulog, tapos gaya ng manunugtog na alpa, tumutugtog na kanilang alpa. Tapos dito natin makikilala kung sino ba itong 140%. Verse 3, at sila ay nag-aawitan. Nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan. Sa langit ito At sa harap ng 4 na nilalang ng bayan, 4 living creatures. At saka sa matatanda, yung 24 elders. At hindi maaaring matutong awit, kundi ang 144 lang ang nakakaalam ng kanta na yon, yung tawag dito, yung isang bagong awit, 144,000 lang nakakalam. Yan. Sa mga tuwid siya, mga binili mula sa lupa. Sabihin, binili ito ng Panginoong Hesukristo sa lupa. Sabi dito, ang mga ito ay hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila ay mga malilinis. Yan At ang mga ito ay naging sinunod sa kordero saan man siya pumaron. At ang mga ito ay binili sa gitna ng mga tao na magiging mga pangunahing bunga. Ibig sabihin, first fruit ito. Kasi si Kristo, first fruit siya Tingnan nyo, si Kristo first fruit yun. Kasama yung 144,000. First fruit yun si Kristo. Kain natin dito sa 23. Ayun
Datapwat ang bawat isa may kanya-kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos at ang mga anak kay Kristo ay kanyang pagparito. In English, si Kristo ay first fruit. Ayan o. Ay, ito. Yan. Si Kristo ay first fruit. Bakit yun nandoon sa Revelation 19? Ay 14, first fruit din. Oh, bakit ganon? First fruit din. Being first fruit into God. Tapos, verse 5, and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Tingnan natin dito sa sabi dito, and their mouth no lie was found, that they are blameless. Blameless sila. Blameless. Tapos, sabi dito, who have not defiled themselves with woman. Di sila nangahawa. For they are virgins. Virgins. Mga virgins sila. Nakasulat dyan, virgins. Ibig sabihin, hindi ito naka-intercourse ng babae. Hindi sila tawag dito, nasumpungan yung kanilang mabibig na sinungaling Yan. Ang tanong, sino yan? Sino yung na yan? Sino yung 144,000 na yan? Na may tatak ng sa kanilang noo. Yung pangalan ng anak at saka ng ama. Tapos nag-awitan sila ng bagong awit. Tapos yung bagong awit, 144K lang yung nakakaalam, exclusive lang sa kanila at binili sila sa lupa. Ibig sabihin, redeem. Redeem. Ni-redeem sila. Tapos, for they are virgins. Tapos, first fruit pa sila. Sabihin, handog sila. Tapos, no lie was found in their mouth. No guile. Tapos, blameless sila, pure. Tapos, without fault. Hindi sabihin, busilak ito. At sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos. Ngayon, sino ba ito? Ang tanong, kasi ito yan. Sabi dito, sila ay walang bahid ng kasalanan. Tanong number 1. Tanong number 2, sila ay bakit blameless? Tapos, katlong tanong, bakit virgin? Tapos, bakit walang nakita sa bibig nila kasi sinungalingan? Ang sagot, hindi naman ito nagsilaki. Sabihin, they are children. 2 years old below. Diba? Kasi sabi ni Brad Eli, may babae daw dyan. Tingnan natin kung may babae ba talaga yung ipinapatay ni Herodes. Mateo 2:13. Tingnan natin kung may babae bang ipinapatay si Herodes. Na mga bata 2 years old. Kasi hindi yan binasa ni Brad Eli. Sabi dito, and when they were depart, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and thou durst bring the word for the Herod and seek the young child to destroy him. And we arose and took the young child and his mother, and I depart into Egypt. Tapos ito, until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken the Lord prophet, saying, out of Egypt I called my son. Tingnan mo dito. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise man, sabi niloko siya nung nung nilinlang siya, kasi di bumalik sa kanya, yung wise man, was exceeding the wrath and sent forth slew the children, children that they were in Bethlehem. At all cost, therefore, 2 years old, 2 years old. 2 years old and under according to the time which diligently inquire of the wise man. Yan. Ang sabi diyan, ang dream ni Satanas at saka ni King Herod, maipapatay yung 2 years old pababa. 2 years old under. Ang gusto kasing
mangyari dyan ni Satanas, at saka ni King Herod, siya nasa likod niya Satanas ay matumbok niya isa doon si Kristo. Kaya ang ipinapatay niya, puro lalaki na 2 years old pa baba. Kasi gusto niya matumbok si Kristo. Kasi plano yan ng Diyos yung redemptive plan niya yan para hindi maipanganak si Kristo. So, paano mapapako si Kristo? Paano mangaral si Kristo kung mamamatay siya doon, bata pa lang? Ang nakaligtas lang dyan, ang nakaligtas lang dito, si Jesus at saka si Juan the Baptist. Malinaw yan ang nakaligtas lang dyan, si Jesus at saka si Juan the Baptist, 2 years old pa baba, namatay yung ibang mga bata. Ayan Then was fulfilled as what is spoken by Jeremiah. Ibig sabihin, prophecy na ito doon kay Jeremiah na magkakaroon ng papatayin yung mga 2 years old In the Ramah there's a voice heard, lamentation and weeping. And at morning Rachel weeping for their ill children and would be not comforted because they are not. Sabihin, sa Tagalog natin basahin niya. Sabi diyan, na naganap ang sinalita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na nagsabi, ang isang tinig ay narinig sa Rama, pananangis at kalagim-lagim. Naiyak, tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayan propesya natin doon. Sabi natin sa Jeremiah. Jeremiah 31, sabihin, propesya na to. Yung katuparan niyan, yung Mateo 2:13, na mayroong papatayin na 2 years old pababa kasi ang tinutumbok nun, ang tinutumbok ni Satanas ay si Kristo. Sabi ni Bradley, may mga babae daw doon, puro lalaking pinapatay kasi si Kristo lalaki. At ganito ang sabi ng Panginoon, isang tinig ang narinig sa Rama, panagoy, kalagim-lagim, iyak. Iniyakan ni Rachel ang kanyang mga anak. Kasi si Rachel ang anak niya ay ang Israel. 12 tribes, children, mga bata ito. Siya ang nito, mga nanay nito. At si Jacob naman tatay, yan. Sabi diyan, tumangging maliw dahil kanyang mga anak sapagkat sila ay wala na. Ayan. Tapos sabi diyan, ganito ang sabi ng Panginoon, iyong pigilan ang iyong tinig sa pag-iyak dahil hindi ito pinabayaan ng Panginoon. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ang namatay lang sa 144,000 ay yung katawan nila. Pero spiritually, sila ay buhay sa harapan ng Diyos. Sabi dito, sapagkat gaganti ng iyong gawa, sabi ng Panginoon, at sila ay magsisibalik. Magsisibalik sila, yung 144,000. Diba? Kaya nga doon sa Revelation 14. Kasama sila ng Panginoong Jesucristo. Saan man sila magpunta? Sila ay nag-aawitan. Kasama sila. Kahit saan man sila magpunta. Itong 144,000 kasama ni Kristo. Nung panahon ni Herodes, sila huli silang nakita, huli silang pinatay. 2 years old sila. Huli silang nakita, 2 years old. Sa Revelation 7, kasi lumaki sila sa piling ng Diyos lumaki sila. Ayan ang tawag sa kanila Ang tawag sa kanila ay servant na. Sila ay servant. Saying, heart not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servant of our God. Servant. Servant na sila Hindi na sila children kasi huli silang
huli silang nakita, 2 years old, 2,000 years ago, doon sa panahon ni Haring Herodes. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos kasi magbabalik na sila. Ayan naging servant na sila. Sila ay naging grown up na. Yan. At tinatakan na sila. Kasi si Kristo, pansinin nyo, firstborn. Kasi ito, pansinin nyo, bakit firstborn? Kasi ito, kasabayan ni Kristo yan eh. Mga kabats ni Kristo yan, nung Haring Herodes, ang nakaligtas lang. Si John the Baptist. Si John the Baptist ay 6 months lang ang tanda niya kay Jesus. Silang dalawa lang ang nakaligtas sa tawag dito sa pagpapatay ni Herodes sa 2 years old sa Bethlehem sa Judea. Inislow niya yung mga 2 years old pababa kasi gusto niyang tumbukin yung yung magiging nagulat si King Herod magiging nakita namin yung King of the Jews. Kaya nagulat siya, sabi niya, gusto ko ring makita yung King of the Jews. Sabi niya doon sa wise man, balik kayo pag nakita nyo na. Sasamba din siya. Pero hindi bumalik. Hindi bumalik yung wise man. Nag-iba sila ng daan. Kasi, inano sila ng Diyos, ng anghel. Sabi, mag-iba sila ng daan. 2 years old under. Puro yan lalaki, walang babae dyan. Kasi si Kristo ang gusto nilang tumbukin. Ngayon, kung papansinin nyo, ano ba yung natin dyan? Sino ba yung 144,000? Yung 144,000, ito yung 144 na ipinapatay ni King Herod. Sa Bethlehem, sa Judea. Napakalinaw naman yan. Sabi ni Brad Eli, may babae daw dyan. Wala daw babae. Mayroon daw babae pala dyan. Walang babae yan. Puro lalaki yan. Kasi dito sa Revelation, malinaw Hindi sila nangahawa Sa Tagalog natin babasahin Sabi dyan, mali-mali talaga. Dito. At sila yung nag-aawit na naman isang bagong awit. Sila lang nakakaalam yan. Yan Sila lang ang natututong umawit niyan. 104,000 lamang sa pakutubukay. Sila ay binili kasi first fruit sila sa Diyos. Ang mga ito hindi nangahawa sa babae. Sabi ni Bradley, may babae daw dyan. Hindi ka nangahawa sa babae. Sapagkat sila malilinis, ibig sabihin, nung mga bata pa sila pinatay, paano nagkaroon ng kasalanan? Yung malilinis nga sila Mga busilak sila Mga sila, tawag dito, mga virgin sila. Walang nasumpungan sa bibig niya kasi nungaling yan kasi mga bata sila, blameless. Ang kanya-kanyang bibig, walang nasumpungan sa wala silang dungis, ibig sabihin busilak sila. Sila? Pure sila. Paano yan, paano masasabi ni Brad Eli na walang babae dyan? Yan ay 144,000 na ipinapatay ni King Herod sa Bethlehem sa Judea sa panahon niya. Siya yan. So, ano ang natin dito, ang matututunan natin dito? Huli silang nakita 2 years old sa Mateo 2:13. Sa Revelation, magbabalik sila sa kanilang lupain. Sa Jeremias 31:15-16. Sa Revelation 14, na sila, hindi na sila no longer they are no longer 2 years old young babies. They are servant. Malinaw, servant na sila Mga lingkod na sila. Medyo napahaba yung natin sila ay hanggang sa matataka naming noo, ang mga alipin ng ating Diyos, mga lingkod ito.
mga lingkod. Kasi dito servant. Hindi dito. Servant. Servant, malinaw yan, servant. Sa English Standard Version, yan natin basahin. Servant. Di ba? Hindi na babies ang tawag sa kanila. Kaya ang nakalagay dito, sons of Israel. Hindi man sinabing tribes of Israel. May nakadugtong every tribes of sons of Israel. Dito, all the tribes of the children. Nakalagay children, mga bata. Mga bata, yan. Diba? Napakalinaw naman yan. Ibig sabihin, ang 144,000 na tinatakan sa noo ng pangalan ng Panginoong Hesukristo at pangalan ng Ama ay yung mga bata na ipinapatay ni Haring Herodes doon sa panahon ni Kristo. Si Kristo at saka si Juan Di Baptist lang ang nakaligtas at sinabi sa kanila sa Bethlehem sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. Bethlehem, Judea. Ikaw, Bethlehem sa lupa ng Huda, Di ba? Lalabas ang isang gobernador. Ang gusto kasing tumbukin dito ni Kristo, yung isang gobernador na magiging pastor sa Israel, gustong ipapatay ni King Herod at saka ni Satanas. Yan, kasi para hindi maipanganak ang tagapagligtas ng Israel. Kaya namatay lahat ng 2 years old pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sila ay iniligtas. Katawan lang yun namatay. Pero sa harapan ng Diyos, nabuhay sila. Nag-grown up sila at bumalik sila. Malinaw, bumalik sila, Bumalik sila sa Bumalik sila sa lupa. Tumingin at narito sa kordero nakatayo sa bundok. Kasama niya 100. Yan, 100. Tapos, sabi pa dito, hindi sila nangahawa sa mga babae. Bakit sila ay malinis, nagsisunod sila sa kordero saan man pumaroon. Ang mga ito'y binili sa gitna ng mga tao. Tapos, pangunahing bunga. Bakit pangunahing bunga sila? Diba? Si Kristo pangunahing bunga lang Pangunahing bunga din Diba? Kasi kabats to ni Kristo. Napakalinaw, diba? Si Kristo ay pangunahing bunga din. Kabats ni Kristo yan. Napakalinaw sa Biblia. Pansinin niyo, wala akong, si Kristo ang pangunahing bunga. Yung nasa Biblia yung pangunahing bunga kasi magkakabat sila ni Kristo. Di ba? Napakalinaw. Pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Si Kristo, kasi kabats niya yan Sila yan, so yun lang. Bahala na kayo kung sino ang tama, kung ang Biblia ba o si Brad Ellie. Hanggang dito na lang yung natin, pagsagot.